Magandang araw mga katuto. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. In this video, pag-uusapan natin yung mga updates tungkol sa education, especially sa private school. So ganoon din sa mga updates tungkol sa Angara and yung curriculum ng K-12. So sinabi dito sa Facebook page ng DepEd Philippines, good news para sa mga private school teachers. Simula school year 2025 to 2026, itataas natin ang teacher salary subsidy mula 18,000 tungo sa 24,000 bawat taon. Isa po itong konkretong hakbang para kilalanin ang mahalagang papel ng mga guro sa pribadong sektor. Kaagapay natin sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon. Salamat kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwala at suporta at sa ating mga partner sa SAC, DBM, DepDev, CHED, TESDA at mga pribadong organisasyon. So, isa na naman po itong magandang balita mga kababayan dito sa mga private school teachers. So, napakaliit po ng sinasahod ng mga private school teachers at pinagkakasya lamang po nila yon mga kababayan. Mga katuto dahil pinagkakasya lamang po ng mga private teachers yung kanilang sahod mga katuto dahil sobrang baba po. Ngayon ay may ginawang hakbang ang ating Pangulo na gawing 24,000. Dagdagan po ng 6,000 ang kanilang tinatawag na salary subsidy. So, inaprubahan ng Department of Education alinsunod sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Sa iba pang mga balita or update ngayon sa edukasyon, mga katuto, ay dito sa DepEd Classroom Decors and Printable School Supplies, sa Facebook page nila, sabi dito, just in, DepEd to change the curriculum. Secretary Sonny Angara says, it's time for a major upgrade. Are we ready for this big shift in education? So yun yung usapin ngayon mga kababayan. So inuunti-unti na nga po ito mga katuto sa mga ilang mga selected schools sa buong Pilipinas na kung saan ini-implement na po yung SHS Strengthened Curriculum na kung saan meron silang mga ibang mga itinuturo na mga core subjects at mga applied subjects, ganun din yung iba pang mga subjects sa curriculum na kung saan hindi lahat ng school ngayon ay pare-pareho ang itinuturo. So dahan-dahan na po ito na binabago sa pamamagitan ng ginagawa po ni Sonny Angara na mas mapatibay at mas i-deliver yung quality education na tinatawag. Dito naman po sa DepEd Tambayan PH, hindi ko lang po alam kung magugustuhan po ng mga guro yung announcement po na ito. Na sabi po dito, DepEd News, the Department of Education or DepEd is still finalizing the guidelines for make-up classes. These classes might take place on Saturdays or after regular class hours depending on the availability of teachers. So, halimbawa po, meron tayong na-find out or nakita na may mga learning gaps or may mga learning difficulties or mga hindi makakope sa learning ng mga estudyante. So, ang sinasuggest po ng announcement na ito or ng balitang ito ay ang ating mga katutong mga guro ay magbibigay ng extra hours. Hindi sa klase, kundi extra hours na hindi kasama sa kanilang mga oras sa klase. Pwedeng Saturdays or pwedeng after class hours nila gawin ito. So sinabi dito, there must be makeup classes as the learning loss is really high according to Angara. So the Department of Education, DepEd, is considering the implementation of makeup classes to mitigate learning loss following the widespread suspension of classes due to flooding spawned by the southwest monsoon, Education Secretary Sonny Angara said on Tuesday, July 22. The DepEd is still finalizing the structure of the proposed makeup classes, which may be held on Saturday or after regular class hours depending on teachers' availability. So ito po ay patungkol or referring to those teachers and students na nasasalanta po ngayon ng bagyo. Dahil sunod-sunod na naman po yung mga bagyo and at the same time yung mga suspension of classes because of those typhoons.
Kaya kailangan po nila ng makeup classes dahil yung learning loss, eka nga po ni Angara, ay high. So sabi po dito, there must be makeup classes as the learning loss is high. Our learners are affected when there are many cancellations. It's quiet. Significant, it's quite significant, especially literacy and math. So we are addressing this through the ARAL program. The personalized tutorials are very effective so that children who need assistance will be given focus. So yan po yung isa pang balita. So sa iba na naman pong balita sa ating mga katuto, no, DepEd Tambayan pa rin. Basahin, lahat ng kinder sa public school may libreng pagkain sa loob ng 120 days or 120 araw. Ito pong July 26, ito po yung pinakang update. Libreng pagkain sa loob ng 120 days para sa lahat ng kinder sa pampublikong paaralan. So mismong ito po mga katuto ay na-implement na sa aming barangay mismo na libre ang pagkain ng anak namin ngayon, no, kinder. So ibig sabihin, lahat po ng kinder students or pupils ay magkakaroon po ng libreng pagkain po sa kanila sa loob ng 120 days. So sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, sa Department of Education, DepEd, makatatanggap na ng libreng pagkain araw-araw ang lahat ng mag-aaral ng kindergarten sa pampublikong paaralan sa buong bansa, kaugnay ng pinalawak na School-Based Feeding Program or SBFP. Tingnan nyo mga kababayan, no? Ang nag-appoint po kay Sonny Angara bilang DepEd Secretary ay walang iba po kundi si PBBM. So wala naman po tayong kinikilingan, wala naman po tayong sinusuportahan po dito, pero makikita po natin yung action na ginagawa po ni Secretary Sonny Angara bilang DepEd Secretary po ng Department of Education na sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon po ng libreng pakain sa mga kinder simula po nung naitatag ang DepEd. Isasagawa ang programa sa loob ng 120 days ng pasukan at ngayon ay saklaw na ang lahat ng batang kindergarten. Hindi na lamang ang mga kulang sa timbang bilang bahagi ng paglipat patungo sa universal na nutrisyon sa maagang yugto ng edukasyon. Sa unang pagkakataon, magbibigay ang DepEd ng hot meals at fortified food products sa humigit kumulang 3.4 million kindergarten learners at mga severely wasted sa baitang or sa grade 1 to grade 6. So imagine mga katuto, 3.4 million na students or pupils ng kindergarten papakainin sa loob ng 120 days. So sa piso pa lang na ibibigay ng gobyerno sa isang bata, 3.4 million na yun. Pero sa mga packages na kinakain nila every meal, no? Tignan nyo po yung kagawaran ng edukasyon ngayon. Ginagastusan po talaga yung mga kabataan, especially yung ating kindergarten, para nang sa ganun masuportahan po sila sa tinatawag na nutrition. Okay, so yan lamang po yung mga balita po na ating nakalap mga katuto dito sa ating channel. So nawa ay nagustuhan po ninyo yung mga balita na ito, especially sa mga teachers and mga students natin na sumusubaybay sa ating channel. Kung nagustuhan po ninyo yung ating video ngayon, paki-like naman po yung ating video para mapanood pa ng ilang mga tao sa social media natin at sa online. Ganun din, mag-subscribe ka na para ma-update kita kung ikaw ay hindi ko pa subscriber. Mag-update ako sa iyo through uploading videos. So mag-subscribe ka na and hit the notification bell button para lagi kang updated sa lahat ng mga videos natin. So once again, this is Kuya Mike. Peace out.